4 na taon na ang nakalilipas, si Dr. Skinner, ang pinakadakilang henyo sa mundo, ay nag-imbento ng isang himalang gamot na tinatawag na hapna. Ito ang pinakahuling pangpawala ng sakit na ginawang ganap na imyon ang mga tao sa anumang uri ng sakit. At dahil mura ito at wala man lang side effect, agad nitong nasakop ang pandaigdigang pharma market. Ang hapna ang naging gamot na nagligtas sa mundo, ngunit isang araw, nawala si Skinner ng walang bakas, at walang nakakaalam kung ano ang kanyang pinaplano. Hindi nababahala sa alinman sa mga ito, ang 23 taong gulang na si Axel Gilbert ay kasalukuyang nagsisilbi ng sentensya ng 800 taon sa bilangguan para sa maraming krimen. Mukhang wala naman siyang pakialam dito. At isang umaga, habang ginagawa niya ang kanyang regular na gawain sa gymnastics, sinabi sa kanya ng bantay ng bilangguan na mayroon siyang bisita. Dinala ng gwardya si Axel sa meeting area kung saan naghihintay sa kanya ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Horsch. Hindi pa siya nakikita ni Axel noon, kaya tinanong niya ito kung isa siyang abogado na nagsisikap na sumikat sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya, or kung siya ay isang hitman na ipinadala upang patahimikin siya. Sinabi sa kanya ni Horsch na siya ay medyo pareho ngunit hindi iyon mahalaga. Sinabi niya kay Axel na narito siya para humingi ng pabor sa kanya at kung papayag itong tulungan siya, magiging malayang tao siya. Nagtataka si Axel kung ano ang gusto niya, at tinanong siya ni Horsch kung alam niya ang tungkol sa hapna at Dr. Skinner. Sinabi niya sa kanya na nawala si Skinner 3 taon na ang nakakaraan ngunit ngayon ay bigla siyang bumalik, at ang kanyang nag-iisang mensahe ay nagdala sa mundo sa kaguluhan. Ipinakita ni Horsch kay Axel ang isang video na sabay-sabay na ina-upload sa bawat platform sa mundo. At doon, ipinahayag ni Skinner na kung ang isang tao ay hindi makakaramdam ng sakit, siya ay karaniwang sawi. Tinawag niya ang sangkatauhan na isang sawi na uri ng hayop dahil sa pag-asa nito sa hapna, at sinabi na palagi niyang nararamdaman na ang mga tao ay isang kaila-hilakbot na species na nakatuon lamang sa panandaliang pakinabang at sinisira ang kanilang kapaligiran sa proseso. Ipinahayag niya na hindi karapat-dapat ang mga tao na patuloy na mabuhay at magpakalat ng mga kasawian saan man sila magpunta, kaya naman binuo niya ang hapna. Sinabi ni Skinner na ang hapna ay hindi lamang isang pangpawala ng sakit. Partikular niyang ininhinyero ito upang manatili sa katawan ng tao kapag ito ay natupok, at pagkatapos ng 3 taon na paghihintay, ito ay magiging isang lason na papaslang ng sinuman ng walang kabiguan. Walang paraan upang alisin ang lason sa katawan, at ang mga tao ay magsisimulang masawi pagkatapos ng 30 araw. Gayunpaman, bago tapusin ang kanyang mensahe, sinabi ni Skinner na mayroon siyang lunas para sa hapna, at kung may makakahanap sa kanya sa loob ng 30 araw, maliligtas pa rin ang sangkatauhan. Lumilikha ang video na ito ng gulat at kaguluhan sa buong mundo, ngunit walang pakialam si Axel tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Horsch na personal niyang kilala si Skinner, at sa nakaraan, isa siyang tunay na santo. Sinabi niya sa kanya na ang pabor na hinihiling niya sa kanya ay ang hanapin si Skinner. Ngunit sa sandaling iyon, dumating doon ang gwardya ng bilangguan upang ibalik si Axel sa kanyang selda dahil tapos na ang oras ng pagbisita. Bumangon si Axel na nagpapanggap na nakikipagtulungan, ngunit pagkatapos ay bigla niyang itinulak ang gwardya pabalik. Binunot ng gwardya ang kanyang baril bilang tugon, ngunit ginamit ni Axel ang kanyang mga akrobatika upang mag-disarm at pagkatapos ay itumba siya. Pagkatapos ay dinampot niya ang baril at itinutok kay Horsch bago pa magawa ng iba pang mga gwardya. Ginamit siya bilang isang bihag, nakuha niya ang mga gwardya na tanggalin ang kanyang mga posas at pagkatapos ay tumakbo para dito, tumalon sa mga robot ng paghahatid at iniiwasan ang mga gwardya na sinusubukang hulihin siya. Hinawakan ng isang gwardya ang kanyang mga paa, kaya itinapon siya ni Axel ng 2 palapag sa ibaba at pagkatapos ay umakyat sa isa pang palapag kung saan dumami ang mga gwardya upang pigilan siya. Madali silang natalo ni Axel at pagkatapos ay tumalon sa rehas papunta sa ibang bahagi ng bilangguan upang makatakas, pero may isa pang guard na naghihintay sa kanya. Idiniin ng gwardya ang kanyang lalamunan sa bakal na rehas. Ngunit pagkatapos ay hinayla ni Axel ang kanyang kurbata, isinandal ang kanyang ulo sa metal at nakatakas. Matapos itumba ang ilan pang mga gwardya, umakyat si Axel sa mga pader ng bilangguan at pinaputukan ang mga grills ng isang air vent upang magbukas ng landas para sa kanyang sarili. Naabot niya ang bubong ng pasilidad ng bilangguan gamit ang mga lagusan at nagsimulang tumakbo palayo,
ngunit tinawag ni Horsch ang kanyang driver na si Doug upang sundan siya at tiyaking mahuhuli siya. Sinimulan ni na Doug at Horsch na habulin si Axel sa kanilang high-tech na kotse, at inutusan niya ang kanilang tech support na si Elena na bantayan ang lahat ng komunikasyon ng pulisya at GPS kung sakaling makita nila si Axel sa harap nila. Pansamantala, nagsimulang kumalat ang kaguluhan sa buong mundo pagkatapos may hayag ang video ni Skinner. Nagsimula ang mga kaguluhan sa maraming lugar, na sinunog ng mga tao ang mga kumpanya ng pharma dahil sa kanilang galit sa hapna. Kahit na ang gobyerno ng US at lahat ng pamahalaan sa buong mundo ay nagtitipon ng kanilang pinakamahusay na mga siyentipiko upang suriin ang hapna at makahanap ng lunas, ang pag-asa na makahanap ng lunas sa loob ng 30 araw ay nananatiling napakahina. Ang lahat ng mga kumpanya ng pharma ay nagpapabalik sa hapna mula sa kanilang mga outlet, at ang mga pandaigdigang bahagi ng merkado ay bumagsak ng husto. Ngunit wala sa mga bagay na ito ang nag-aalala kay Axel, na chill lang sa kalye na parang hindi lang kakatakas sa kulungan. Bigla siyang hinarang ng isang pulis dahil sa kanyang uniforme sa bilangguan, pero sinabi lang ni Axel sa kanya na ito ang pinakabagong fashion trending sa mga kabataang tulad niya. Ang lalaki ay lubos na naniniwala sa kanya, at sa oras na siya ay makakuha ng isang ulat tungkol sa isang bilanggo na lumabas sa kulungan, si Axel ay nasa isang tindahan ng damit upang makakuha ng isang bagong damit. Samantala, sa lungsod ng Babylonia, isang mataas na opisyal ng gobyerno ang nagsabi kay Horsch na sinusubukan nilang suriin ang hapna. Ngunit kahit na ang sama-samang pagsisikap ng pinakamahusay na mga siyentipiko sa mundo ay hindi sapat sa harap ng henyo ni Skinner. Sinabi ni Horsch na ang tanging pagpipilian nila ay ang hanapin si Skinner, at halos naipon na niya ang kanyang dream team para dito, ngunit ang huling lalaki ay kasalukuyang tumatakbo. Nangako siya na mahahanap niya siya sa pagtatapos ng araw, at sinabi sa kanya ng opisyal na ang kanyang koponan ay maaaring ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Pagkalipas ng ilang oras, habang naglalakad si Axel sa isang istasyon ng tren, kinilala siya ng mga security camera bilang takas, at lahat ng mga screen ay agad na nagpapakita ng kanyang larawan habang sinasabi sa kanya na sumuko. Isinasaalang-alang niya iyon bilang isang hamon at nagsimulang tumakbo sa istasyon, iniiwasan ang mga pulis at mga drone ng seguridad. Gayunpaman, si Elena, ang tech support, ay naabisuhan tungkol doon, at agad siyang nakipag-ugnayan sa iba pang pangkat ni Horsch tungkol sa lokasyon ni Axel. Habang tumatakbo si Axel palayo sa istasyon, sumakay ang biker girl na si Chris patungo sa kanyang lokasyon, habang si Doug naman ay sinundo si Lil End, ang huling miyembro ng kanilang team. Tumalon si Axel sa mga gusali at bubong, iniiwasan at binasag ang mga drone sa kanyang daan. Ngunit hinulaan ni Elena ang lugar na pupuntahan niya sa loob ng 5 minuto, at hiniling ni Doug kay Chris na maghanda doon. Sinabi niya sa kanya na patnubayan si Axel sa hilaga at sinabi sa kanya na mayroon siyang pahintulot na paputukan siya, at iyon lang ang gustong marinig ni Chris. Hinihintay niyang matapos ni Axel ang pagpapakita ng kanyang husay sa akrobatiko habang nakarating siya sa bubong ng isang gusali sa pamamagitan ng construction zone. At sa sandaling siya ay nasa kanyang hanay, sinimulan niya ang pagpaputok sa kanya. Sinadya niyang palayasin siya sa lugar kung saan naghihintay na si Doug sa kanya. Sinabi ni Doug kay Lil End na suportahan siya ng drone at pagkatapos ay umakyat sa isang gusali. Hindi nagtagal, narating ni Axel ang rooftop ng parehong gusali na walang lugar na matatakbuhan, at itinutok ni Doug ang kanyang baril sa kanya at sinabihan siyang huminto kaagad. Itinaas ni Axel ang kanyang mga kamay at sinubukan siyang i-provoke para magkaroon sila ng malapitang away, ngunit alam na ni Doug ang tungkol sa kanyang mga taktika. Sinabi niya kay Axel na hindi uubra ang kanyang mga panunuya at hiniling niyang sumuko na siya dahil wala ng paraan para sa kanya ngayon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Axel na palaging may paraan at pagkatapos ay tumalon mula sa bubong. Nagpanik si Doug dahil hindi niya iyon inaasahan. Ngunit pagkatapos ay kinuha ni Axel ang drone ni Lil End at ginamit ito upang mapunta ng ligtas sa isang truck. Bumaba siya sa lupa nang walang anumang problema. Ngunit nang malapit na siyang makatakas, tinawag siya ni Chris, na masayang nag-click sa kanyang mga larawan. Siya ay kumikilos bilang isang tagahanga, na nagsasabi na siya lamang ang nagbigay ng pinakakahanga-hangang pagganap ng parkour na nakita niya sa kanyang buhay. Humihingi siya ng selfie sa kanya, at dahil sa pagiging alpha male hindi siya matanggihan ni Axel.
Gayunpaman, iyon lang pala ang pagkakamali niya nang mastan siya ni Chris gamit ang kanyang pulse eras, at si Axel ay nahimatay. Nang magising siya kinabukasan, napadpad siya sa isang barbershop kasama si Elena na nagtatago sa isang sulok. Naguguluhan si Axel sa mga nangyayari, pero sakto namang dumating doon ang iba pang grupo. Ang salamin sa harap nila ay naging isang screen, at sa pamamagitan nito, tinanggap ni Horsch si Axel sa Team Lazarus, ang mga taong magliligtas sa sangkatauhan. Sinubukan kaagad ni Axel na tanggalin ang isang pulse eras sa kanyang kamay, ngunit sinabi sa kanya ni Horsch na hindi niya ito maaaring tanggalin dahil ito ay isang tracker na magpapaalam sa kanya kung nasaan siya sa lahat ng oras. Mabilis na tinignan ni Axel ang silid at nalaman niyang lahat ay may katulad na pulse eras. Napagtanto niya na ang lahat dito ay isang uri ng manggugulo, at sinabi sa kanya ni Horsch na ito ang kanilang gininto ang pagkakataon na maging mga bayani mula sa mga takas. Tinanong niya si Axel kung ayaw niyang maging isang malayang tao at mamuhay sa anumang gusto niya. Bilang tugon, gumawa lang siya ng handstand upang sorpresahin ang lahat at pagkatapos ay tumalon patungo kay Chris, ninakaw ang kanyang baril bago niya ito mapagtanto. Itinutok niya ito sa kanyang ulo at sinabihan si Horsch na tanggalin ang bracelet sa kanyang kamay kung pinahahalagahan niya ang kanyang koponan. Gayunpaman, hindi na muling nahuhulog si Horsch sa kanyang mga panlilinlang, at kinuryent niya siya gamit ang pulse eras, kaya nalaglag niya ang kanyang baril. Pagkatapos ay binalaan niya si Axel na kapag pilit niyang tatanggalin ang bracelet, mag-iinit ito ng husto kaya masusunog ang kanyang braso. Isa pa, kung may mangyari sa kanya, lahat sila ay magdurusa sa parehong bagay. Napagtanto ni Axel na hindi siya nambobola, kaya mabilis siyang pumayag na makipagtulungan sa kanya, at natuwa si Horsch na marinig iyon. Tinapos niya ang video call mula sa kanyang panig, at pagkatapos ay sinabi ni Axel na kung mahanap nila si Skinner, dapat nilang ibenta ang bakuna para sa hapna sa napakataas na presyo. Sumang-ayon kaagad si Chris sa kanya ngunit ibinaba ni Doug ang ideya, sinabi na hindi sila narito para sa personal na mga pakinabang ngunit upang iligtas ang mundo. Sumagot si Axel na hindi rin masama ang pagiging bersyon ng Avengers ng timeline na ito. Ngunit bago magsimula, tinanong niya kung sino man sa koponan ang nakagamit na ng hapna. Ginamit pala nilang lahat ito bilang gamot or para maging high. Pagkatapos nito, ipinakita ni Doug si Axel sa paligid ng kanilang base, malinaw na sinasabi sa kanya na hindi siya aprobado sa kanya. Walang pakialam si Axel tungkol doon, ngunit nagmamalasakit siya na sa kabila ng pagiging Avengers ng mundong ito, ang kanilang base ay isang rundown na barbershop. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nalaman niya na ang rundown na hitsura ng shop ay isang disguise lamang, at ito ay protektado ng isang malakas na electromagnetic barrier. Susunod, dinala siya ni Doug sa kanilang garahe upang ipakita ang paraan upang mailabas ang kanilang mga sasakyan. At pagkatapos ay bumalik sila upang gawin ang kanilang unang pagtatalaga ng koponan. Doon, sinabi ni Doug sa lahat ang tungkol sa kasaysayan ng buhay ni Skinner mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa buhay kolehiyo, ngunit pinutol siya ni Chris dahil sa tingin niya iyon ang nakakainip na bahagi. Tinanong niya si Doug tungkol sa personalidad ni Skinner dahil makakatulong iyon sa kanila na makahanap ng higit patungkol sa kanya kaysa sa walang silbing trivia. Naasar si Doug dito ngunit obligado pa rin siya sa kanyang kahilingan, na inihayag na si Skinner ay nanalo ng Nobel Prize ng 3 beses ngunit naibigay ang lahat ng pera sa mga kawanggawa. Namuhay siya ng mapagpakumbaba at tinalikuran pa ang mga patent sa kanyang mga imbensyon upang makuha ng lahat sa murang halaga. Pagkatapos nito, sumali si Horsch sa grupo at sinabi sa lahat na si Skinner ay isang mahusay na tagapagtaguyod para sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Sinubukan niyang i-push ang mga pinuno ng mundo ng maraming beses upang maging mas mahusay, ngunit hindi niya nakuha ang tugon na gusto niya. Ipinakita niya sa koponan ang isang video ni Skinner na tumutugon sa United Nations General Assembly, na nagbabala sa kanila na sa loob ng 3 taon ang yelo sa North Pole ay magkakaroon ng hindi na mapananoli na pinsala. Hiniling niya sa lahat na ituon ang kanilang mga pagsisikap sa pagprotekta sa Earth sa halip na paglago ng ekonomiya, ngunit maraming mga bansa ang umalis sa pulong sa gitna ng kanyang talumpati. Pagkatapos nitong mabigang pagtatangkang kumbansihin ang mga pinuno ng mundo, biglang nawala si Skinner. Sinabi ng team na napakaganda ng mga intensyon ni Skinner para maging totoo.
At pagkatapos ay hinalungkat ni Lil End ang ilang mga lumang post sa social media kung saan nahuli siyang tumutulong sa mga estranghero sa buong mundo. Walang nakakaintindi kung bakit ang isang mabuting tao na tulad nito ay nagsisikap na wakasan ang sangkatauhan, ngunit sinabi ni Horsch na hindi ito mahalaga. Walang sino man ang may anumang mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ni Skinner mula nang siya ay nawala, at sinabi niya sa team na dapat sila ang unang makakahanap sa kanya. Biglang pinutol siya ni Alena, sinabing baka nakahanap siya ng lead tungkol kay Skinner. Ang iba sa grupo ay agad na umalis sa kanilang base sa kanilang mga mag-agarang kotse, habang sina Alena at Horsch ay nanatili pabalik sa base. Sinabi ni Alena sa lahat na 8 taon na ang nakalipas, nagdala si Skinner ng survival shelter mula sa isang kumpanya na hindi maabot sa pamamagitan ng mga tawag or internet sa ngayon. Sinabihan ni Horsch sina Axel at Chris na tingnan ang kanlungan at hiniling kina Doug at Lil End na bisitahin ang punong tanggapan ng kumpanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Alena na mag-access ng maraming security camera sa buong mundo, at magpatakbo ng facial recognition scan para kay Skinner sa kabila ng posibilidad na maaaring nagbago ang hitsura niya sa nakalipas na 3 taon. Sa isang tabi, tinanong ni Chris si Axel kung para saan siya nakakulong at kung gaano katagal ang kanyang sentensya. Sa sandaling sabihin niya sa kanya na kailangan niyang manatili sa bilangguan sa loob ng 800 taon, nabigla si Chris at itinulak siya palabas ng kotse. Itinutok niya ang kanyang baril kay Axel na nagsasabing hindi siya nakikipagtambol sa isang psycho na may napakalaking sentensya sa bilangguan. Hiniling sa kanya ni Axel na huminahon, at tinanong ni Chris kung anong uri ng mga kakilakilabot na krimen ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa sentensya na iyon. Sinabi niya sa kanya na sa una ay nasentensyahan siya ng 3 taon lamang sa bilangguan, ngunit nadodoble ito sa tuwing siya ay tumatakas, at bago niya ito napagtanto, umabot ito sa kasalukuyang bilang. Natigilan si Chris nang marinig ito at nagtanong kung bakit madalas siyang lumabas ng kulungan, at sinagot ni Axel na libangan niya ito. Sa kabilang banda, curious si Lil End kung paano napunta si Doug sa team. Sumagot siya na gumawa lang siya ng ilang maliliit na krimen na nagpunta sa kanya sa kulungan, at sinabi ni Lil End na gumawa din siya ng ilang maliliit na pagnanakaw na nagdulot sa kanya ng problema. Tinawag siya ni Doug na isang rookie at pagkatapos ay sinabi sa kanya na kung mayroong isang tao na talagang nakagawa ng malubhang krimen sa kanilang koponan, ito ay si Alena, na isang kilalang pandaigdigang hacker. Hindi naniniwala si Lil End sa kanya noong una dahil tila tahimik at mahiyain si Alena sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Doug na siya ang pinakamalaking wildcard sa kanilang koponan. Di nagtagal pagkatapos noon, nakarating sina Chris at Axel sa Apocalypse Shelter ni Skinner, at sina Lil End at Doug ay nakarating sa punong tanggapan ng kumpanya. Napag-alaman nila na ang parehong mga lugar ay mukhang abandonado, hindi alam na may naghihintay na tambangan sa kanila sa opisina ng kumpanya at ang kanlungan ay hinanap na ng ibang partido. Pumasok sina Doug at Lil End sa punong tanggapan ng kumpanya at nalaman na gumagana ang mga computer kamakailan. Habang sinusubukan ni Lil End na maghanap sa paligid ng lugar, kinuha siya ng isang lalaki na bihag at hiniling kay Doug na sabihin sa kanya kung nasaan ang kanilang amo. Hindi maintindihan ni Doug ang gusto ng lalaki, nang biglang, isang chubby na lalaki ang pumasok sa gusali habang nakatutok ang kanyang baril kay Doug, na nagsasabi sa may-ari ng kumpanya na lumabas kung ayaw niyang masawi ang kanyang mga empleyado. Ang lahat ay lalong nalilito dito, ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Doug na ang parehong mga lalaki dito ay mga collector ng utang na may negosyo sa may-ari ng kumpanya ng shelter. Sa kabilang banda, pumasok sina Axel at Chris sa bakanteng silungan at nakitang gumagana pa rin ang power generator. Sinimulan nilang suriin ang bawat silid ngunit wala silang makita. Kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap, at pagkatapos ay bigla nilang naramdaman na may nagtatago sa isang sulok. Nakita nila ang isang lalaki na walang malay sa isang upuan na may mga walang laman na bote ng hapna na nakahiga sa kanyang paanan. Agad nila siyang kinorner at iniisip kung siya ba si Skinner matapos magpa-plastic surgery, at nagpa siya si Axel na ang tanging paraan upang malaman ay ang gisingin siya. Gayunpaman, bago nila magawa iyon, may nagsimulang sumigaw sa wikang Ruso at pinaputukan sila. Nagtago sina Axel at Chris sa isang koridor, at pagkatapos ay biglang dumating ang isa pang grupo, sumisigaw sa Mexican at pinaputukan ang mga Ruso. Nag-aalala si Chris sa susunod na mangyayari, ngunit nagsimulang magsaya si Axel.
Ipinakita niya ang kanyang pendant, na sinasabi na ang kanyang maswerteng anteng-anteng ang nagpapanatili sa kanya na hindi magagapi, at pagkatapos ay tumakbo mismo sa gitna ng silid, hindi na abala ng mga bala. Iniisip ni Chris na siya ay baliw, ngunit wala siyang pagpipilian kundi suportahan siya sa pakikitungo sa mga gangster at mga miyembro ng cartel. Nagawa nilang patumbahin silang lahat at maabot ang lalaking walang malay sa gitna ng kanlungan. Ngunit sa sandaling iyon, ang DEA at ang FBI ay dumating doon upang arestuhin ang kanilang mga target. Sinabi nila kay Axel at Chris na ibaba ang kanilang mga armas, ngunit sinabi ni Axel sa kanila na siya ay mula sa Lazarus at hiniling sa kanila na ibaba ang kanilang mga armas sa halip. Nalilito ang lahat dahil hindi pa nila narinig ang tungkol sa Lazarus, at pagkatapos ay binuksan ni Chris ang mga ilaw upang makita ng lahat kung ano ang nangyayari. Habang ginagawa niya ito, nagising ang lalaki sa upuan at agad na bumagsak sa lupa, humihingi ng tawad sa lahat at nangako na ibabalik niya ang kanilang pera. Kumapit siya sa binti ni Axel, nagmamakaawa na iligtas siya, at bilang ganti, sinuntok siya ni Axel ng malakas na damyugo ang ilong. Pagkatapos ay gumawa siya ng instant DNA test para kumpirmahin na hindi siya si Skinner, at lahat ng partido sa shelter ay nadismaya. Ang lalaki pala ay ang may-ari ng shelter company na nagtatago sa mga debt collector sa Skinner's bunker. Sa kabilang banda, naaawa si Lil End sa mga nangongolekta ng utang pagkatapos marinig ang kanilang mga kwento, at nakatanggap si Doug ng tawag mula kay Chris na nagsasabi sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang panig. Pakiramdam niya ay hindi magiging madali ang misyon sa paghahanap, ngunit wala siyang ideya kung gaano ito kahirap sa loob lamang ng ilang minuto. Bumalik sa kanilang base, biglang nahanap ni Elena si Skinner sa footage ng security camera. Ngunit pagkatapos ay biglang nagsimulang ipakita ng libu-libong mga kamera sa buong mundo ang mukha ni Skinner ng sabay-sabay, na nakalilito sa parehong Elena at Horsch. Sa lalong madaling panahon ang natitirang bahagi ng koponan ay bumalik sa base, at nalaman nilang mayroon ng 100,000 Skinner sa buong mundo, at ang bilang ay patuloy na lumalaki. Napagtanto ni Doug na maaaring may nag-hack sa mga sistema ng seguridad at ipinagpalit ang mga mukha kay Skinner. Ngunit sinabi sa kanya ni Elena na ito ay mas komplikado kaysa doon. Ang lahat ng biometric sign at maging ang thermal imaging ng mga taong ito ay parang Skinner. Sinabi ni Elena na 3 hacker lang ang kilala niya sa buong mundo na maaaring gumawa nito, at isa siya sa kanila. Nagulat ang lahat nang marinig ito, ngunit sinabi ni Horsch kay Elena na hanapin ang lokasyon ng parehong mga hacker upang mahanap nila kung sino sa kanila ang tumutulong kay Skinner. Bumuo din siya ng isang teorya na kung sinusubukan ni Skinner na lituhin sila sa pamamagitan ng pag-paste ng kanyang mukha sa mga random na tao sa internet, nangangahulugan ito na hindi siya sumailalim sa plastic surgery at mukhang pareho peren ang mukha niya sa 3 taon na ang nakakaraan. Ipinadala ni Horsch sina Lil End at Chris upang siyasatin ang bahay ni Skinner para sa mga pahiwatig, habang isinama ni Doug si Axel upang makilala ang kanyang propesor sa kolehiyo na nakatrabaho ni Skinner sa ilang mga proyekto. Si Axel ay pinik ang kanyang excitement tungkol dito, at pagkatapos ay nagsimulang magreklamo na mas gugustuhin niyang makipagtulungan sa Blondie kaysa sa kanya, at ibinalik ni Doug ang damdamin. Hindi nagtagal ay nakarating sina Chris at Lil End sa bahay ni Skinner na nagpapanggap na mga manggagawa mula sa isang pabrika ng paglilinis ng bahay. Gayunpaman, isang malaking pulutong ang nagtipon doon, at pinigilan sila ng mga pulis na pumasok. Sinabi lang ni Lil End sa kanila na kung ibabalik nila sila nang hindi ginagawa ang kanilang trabaho, magkakaroon ng bayad sa pagkansela, at magpapadala siya ng invoice sa kanila. Hindi kayang labanan ng mga pulis ang takot sa kapitalismo, at hinayaan nilang pumasok ang dalawa sa bahay. Sinisikap ni Lil End at Chris na maghanap ng kahit anong makakaya nila habang nagpapanggap na naglilinis ng bahay, ngunit ang tanging nahanap nila ay isang kakaibang tableta na nakalagay sa loob ng sofa. Sa kabilang banda, walang nakitang clue si Doug tungkol sa kanyang propesor sa ospital kung saan siya dating nagtatrabaho. Nalaman niya na ang propesor ay nagretiro na, at ang ilang mga alingawngaw ay nagsasabi tungkol sa kanya na nawawalan ng tirahan. Sinabi sa kanya ni Axel na ito ang kanyang lugar ng kadalubhasaan at mahahanap niya ang propesor kung talagang nakatira siya sa mga lansangan. Dinala niya si Doug sa isang slum sa ilalim ng tulay, at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Jerry na naging kaibigan niya sa bilangguan.
Sinimulan nilang tanungin ang lahat tungkol kay Jerry dahil siya ang dapat na pinuno ng komunidad na walang tirahan, ngunit walang nakarinig tungkol sa kanya. Sinabi nila kay Axel na ang kanilang pinuno ay isang babae na nagngangalang Jill. Pero sa lumalabas, si Jill talaga ay si Jerry pagkatapos niyang magdesisyon na baguhin ang kasarian niya at maging babae. Tuwang-tuwa si Jerry na makita si Axel pagkatapos ng mahabang panahon, at agad niyang dinala sila ni Doug sa kanyang lugar kung saan tinanong nila siya tungkol kay Professor Claude. Pinipigilan sila ni Jerry na magsalita pa dahil alam niyang marami ng pinaghirapan ang mga tao dito sa buhay nila at karapat-dapat sila sa ilang privacy. Sinabi niya kay Doug na hindi niya maihayag ang pagkakakilanlan or lokasyon ng sino man ng walang magandang dahilan. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kolehiyo kung saan sinuntok niya ang kanyang dean. Siya ay pinatalsik dahil doon, at si Professor Claude lamang ang tumayo para sa kanya. Sinabi ni Doug na hindi siya kailanman nakapagpasalamat sa kanya ng maayos para doon. At nagpa siya si Jerry na dalhin siya sa matanda na nahihirapan sa larong chess. Ay nalalayan siya ni Doug at tinulungan siyang makakuha ng isang checkmate sa 2 move, at kinikilala siya ni Claude bilang isa sa mga dating estudyante niya. Habang nagpa siya silang magkwentuhan sa kanilang mga oras, hinamon ng isang binatilyo si Axel sa isang laro ng basketball upang makakuha ng pera mula sa kanya. Dinala ni Professor Claude si Doug sa kanyang tolda. Nahihiya sa kung gaano siya bumagsak ngunit wala itong pakialam kay Doug. Tinanong niya ang matanda kung may alam ba siya tungkol sa lokasyon ni Skinner, at ang sagot niya ay ilang taon na silang hindi nag-uusap. Sinabi niya na habang si Skinner ay nagpakita na parang isang kagalang-galang na henyo sa mundo, sa katotohanan siya ay nahuhumaling sa kanyang pananaliksik na siya ay naging bulag sa lahat ng iba pa. Sinabi ni Claude na hindi niya kayang makipagsabayan sa baliw, kaya pinutol niya ang lahat ng relasyon sa kanya. Ngunit nanatili siyang naninibugho sa kanyang talento at mga nagawa. Upang malampasan si Skinner, pinik niya ang mga resulta ng kanyang mga eksperimento. At nang malaman ito ng unibersidad, pinaalis siya, kaya naman napadpad siya rito. Bigla niyang naalala na minsang nagkwento ng mahaba si Skinner tungkol sa baklava na ginawa ng kanyang lola at kung paano siya nakatira sa isang maliit na nayon sa Istanbul. Hindi alam ni Claude kung buhay pa ang babae, ngunit sapat na iyon para mabilang ni Doug na tagumpay ang misyon na ito. Bumangon siya, nagpasalamat kay Claude sa pagtayo para sa kanya sa nakaraan, at pagkatapos ay umalis upang hanapin si Axel na nagpapakumbaba sa mapagmataas na teenager sa huling 15 minuto. Nang makita ang hitsura sa mukha ni Doug, napagtanto ni Axel na mayroon siyang clue, at umalis sila sa kanilang base. Kapag nakarating na sila sa base, sinubukan nilang hanapin ang lola ni Skinner, ngunit walang impormasyon tungkol sa kanya online. Naghinala si Doug na sinadya itong nabura, ngunit walang paraan upang patunayan iyon. Biglang nakahanap si Elena ng kainahinalang lokasyon kung saan medyo mataas ang bilang ng krimen, ngunit walang mga security camera ang aktibo doon. Iniisip ni Doug na maaaring ito ang lugar kung saan nagtatago si Skinner, ngunit iniisip ni Lil at Chris na maaaring ito ay isang bitag. Sinabi ni Axel na ang tanging paraan upang mahanap ang katotohanan ay ang pagpunta sa lugar, at sinakyan nila ang Hyperloop patungo sa Istanbul. Si Axel at Lil ay pumunta sa field, at ang teenager ay nagbihis bilang isang tila taga roon upang makisama, ngunit mas namumukod-tangi. Walang pakialam si Axel sa bagay na iyon dahil ginagawa lamang nito ang kanyang plano ng paggawa ng gulo at pagkuha ng atensyon, at hindi nagtagal ay napapaligiran sila ng isang lokal na gang. Sinabi ni Axel kay Lil na kailangan nilang tumakbo, ngunit nahihirapan siyang gawin iyon sa kanyang mahabang umaagos na gown. Humakbang si Axel upang iligtas siya at pinatumba ang 2 lalaki bago siya hinayla. Umakyat siya sa umaandar na bus at pagkatapos ay tumalon sa mga bubong upang makatakas. Ngunit hindi pa nagagawa ni Lil ang anumang bagay na tulad noon, at nahulog siya sa isang bubong papunta mismo sa silid ng isang batang babae na naglalaro ng kanyang mga manika. Iniisip ng babae na si Lil ang prinsipe ng kanyang mga kwento at inanyayahan siyang makipaglaro sa kanya. Ngunit pagkatapos ay pumunta doon ang mga gangster na naghahanap sa kanya. Pilit nilang inaalis ang kanyang bracelet sa pag-aakalang isa itong mamahaling relo. At kapag hindi ito lumabas, naghahanda na silang putulin ang kamay niya. Kasabay nito, sinimulan na rin siyang hanapin ni Axel.
Ngunit pagkatapos ay sumigaw si Lil End na narito lamang siya upang kainin ang baklava ni Lola Belinda, at iyon ang dahilan upang agad na itigil ng mga gangster ang kanilang mga pagtatangka na putulin ang kanyang kamay dahil alam nila na ang mga pastry ng matandang babae ay talagang masarap. Ligtas na dinala ng mga gangster sina Lil End at Axel sa lugar ni Belinda, at binigay niya sa kanila ang kanilang bahagi ng baklava para ipadala sila sa daan. Pagkatapos ay iniimbitahan niya ang kanyang mga bisita sa loob, sinusubukang ipaliwanag na ang mga lalaki mula sa lansangan ay naliligaw lamang at hindi masamang tao. Pagkatapos nito, binigay niya sa kanila ang kanyang sikat na baklava at napagtanto nila na ito talaga ang pinakamahusay sa mundo. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung sino sila, at nagpa siya si Axel na maging tapat sa matandang babae. Sinabi niya sa kanya na sila ay mga lihim na ahente, at si Belinda ay tila isa talagang tagahanga. Tinanggap niya ang kwento ni Axel sa kanya at tinanong kung nandito sila para magtanong tungkol sa kanyang apo. Sinabi niya na ilang taon na ang nakalipas mula nang makita niya siya or makausap, at hindi niya kailanman sinubukang itago ang kanilang koneksyon. Sinimulan niyang ikwento sa mga lalaki ang tungkol sa kanyang apo, at pagkatapos ay napansin ni Lil End ang isang kakaibang uri ng bulaklak na matatagpuan lamang sa ilang espesyal na bahagi ng mundo. Sinabi sa kanila ni Belinda na ibinigay ito ni Skinner sa kanya noong nakaraan. Sinabi rin niya sa kanila na nagpadala siya ng video message sa kanya 3 taon na ang nakakaraan nang mawala siya at pagkatapos ay nagpa siya na ipakita ito sa kanila. Ang mensahe ay walang espesyal tungkol dito, at sinabi ni Lil End na hindi mukhang si Skinner ang uri ng tao na balang araw ay gagawa ng pinakamasamang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pagkatapos ay sinabi ni Belinda sa kanila na mayroon siyang bagong batch ng baklava. At habang nawawala ang focus ni Lil End sa narinig, sinimulan ni Axel na tumingin sa paligid ng silid. Sigurado siyang may video camera sa isang lugar sa bahay dahil alam ni Skinner na pupunta ang mga tao upang makita ang kanyang lola, at gusto niyang ligtas siya. Mabilis niyang nahanap ang camera at sinabihan si Skinner na alalahanin ang kanyang mukha dahil siya ang lalaking makakahanap sa kanya. Kasabay nito, sa punong tanggapan ng Lazarus, nakita ni Elena ang bakas ng isa sa mga hacker at nagpa siya siyang bumalik sa kanyang mga araw ng kaluwalhatian upang mahuli siya. Di nagtagal, ang natitirang bahagi ng koponan ay nagtipon sa base, at sinabi ni Horsch sa kanila na ang hacker na hinahanap nila ay tinatawag na Dr. 909. Ang mga cyber cell sa buong mundo ay nabigo na mahanap siya sa loob ng maraming taon, ngunit nagawang mahanap ni Elena ang mga detalye ng kanyang nakatagong crypto wallet. Ipinaliwanag niya na may ilang malilim na transaksyon sa wallet kamakailan, bago nagpakita si Skinner kasama ang kanyang mensahe. Malaking halaga ng pera ang idineposito sa account ni Dr. 909 Nanograms, isang stock trader na nagngangalang Sam, at lahat ay nagulat dahil ang halaga ay medyo malaki sa anumang pamantayan. Sinabi ni Horsch na nagmamay-ari si Sam ng ilang stock ng Hapna na ibinenta niya bago ilabas ang mensahe ni Skinner at bumagsak ang halaga ng stock. Idineposito niya ang perang iyon sa account ni Dr. 909, na nangangahulugang pareho silang konektado kay Skinner sa ilang paraan. Idinagdag ni Elena na nang mawala si Skinner 3 taon na ang nakakaraan, ang lahat ng mga bakas ng kanyang pag-iral ay nabura, at hindi ito magiging posible nang walang tulong ng isang master hacker, at ang hacker na iyon ay dapat na si Dr. 909. Iniisip ni Doug na tinulungan ni Dr. 909 si Skinner kapalit ng impormasyon sa Hapna, at si Sam ay kasosyo lang ng hacker na nag-cash out ng stock bago bumagsak ang halaga nito. Sumasang-ayon si Horsch sa teoryang iyon, at sinabi ni Axel na ngayon ay kailangan lang nilang makuha si Dr. 909. Gayunpaman, dahil hindi iyon magiging madali, sinabi ni Horsch sa koponan na hulihin muna si Sam habang binabantayan ni Elena ang wallet ni Dr. 909. Agad nilang sinimulan ang paghahanap ng impormasyon tungkol kay Sam at nalaman na siya ay isang stock trader na mahilig magsagawa ng mga party sa kanyang club. Ang bawat tao'y nagugulat na makita ang kanyang social media, ngunit sa huli ay kailangan nilang pumunta sa kanyang party upang mapalapit sa kanya. Dahil ang tanging alam nila tungkol kay Sam ay gusto niyang mapalibutan ng mga babae, ginawa ng grupo si Lil End na magbihis bilang isang babae upang madagdagan ang kanilang mga posibilidad. Samantala, may nakitang kainahinala si Elena habang sinasaliksik ang nakatagong wallet ni Dr. 909. Natuklasan niya na ang mga deposito sa kanyang account ay ginawa sa buong mundo. At ang mas nakakagulat,
Ang mga ito ay ginawa gamit ang cash. Iniisip ni Horsch na si Dr. 909 ay kumuha ng mga tao sa buong mundo para ilipat ang pera sa kanya, ngunit sinabi ni Elena na wala itong saysay. Ipinaliwanag niya na kailangang personal na makilala ni Dr. 909 ang mga tao at bigyan sila ng access device para makapagdeposito sila. Sinabihan siya ni Horsch na suriin ang mga security camera para sa mga ATM kung saan ginawa ang mga deposito, at sinimulan niya itong tingnan. Nalaman niyang ang taong gumagawa ng mga deposito ay ganap na natatakpan ang kanyang mukha, at hindi niya matukoy kung ito ay ang parehong tao sa lahat ng mga video. Bumalik sa club, pumasok si Axel at ang iba pa sa party, at sinabi ni Doug sa mga babae na ang kanilang misyon ay mahuli si Sam at makakuha ng imbitasyon sa kanyang pribadong lugar. Sinabi niya sa kanila na kapag nasa private zone na sila, dapat nilang akitin siya sa isang lugar na liblib. Kinakabahang tinanong ni Lil End kung ano ang mangyayari kung mabaigo sila sa paggawa nito, at sumagot si Axel na sisipain lang nila ang ilang guard at dudukutin si Sam gamit ang puwersa. Agad na pinutol ni Doug ang ideya dahil hindi nila maaaring ipagsapalaran ang paglikha ng isang eksena dito. With that, pumasok sila sa party floor, at nakalimutan agad ni Chris ang mission dahil mukhang masaya ang party. Siya ay nasa sabik at tumungo sa dance floor, habang si Lil End ay kinakabahang nagtatago dahil hindi pa siya komportable sa cross-dressing. Samantala, sina Doug at Axel ang sumasaklaw sa seguridad ng club. Sinubukan ni Axel na pumunta sa itaas na palapag, ngunit pinigilan siya ng gwardya dahil wala siyang VIP access. Sa sandaling iyon ay isang grupo ng mga lalaki ang dumating doon, at ang kanilang pinuno ay nagpakita ng isang kumikinang na tato sa gwardya na nagpapahintulot sa kanya at sa kanyang mga kaibigan na makapasok sa VIP zone. Bumalik sila upang ibahagi ang impormasyong kanilang nakolekta, at pagkatapos ay pinuntahan ni Axel si Chris, na nag-o-order ng mga mamahaling cocktail sa bar. Maya-maya lang ay dumating doon ang isang lasing na lalaki na may VIP tato para uminom, at sinundan siya ni Axel habang kinakausap ni Chris ang bartender para makakuha ng impormasyon tungkol sa pagdating ni Sam. Sinundan ni Axel ang lasing na lalaki sa banyo at pinabagsak ito bago i-scan ang kanyang tato. At kasabay nito, pumunta si Doug kay Lil End at tinanong siya kung bakit siya nagtatago sa isang sulok kung siya ay dapat na kumikilos tulad ng isang babae at umaakit ng atensyon. Sinabi sa kanya ni Lil End na siya ay masyadong nahihiya na sumayaw mag-isa at hiniling kay Doug na samahan siya, at wala siyang pagpipilian kundi ang sumabay. Pumasok sila sa dance floor, at agad na ninakaw ni Doug ang lahat ng atensyon sa kanyang dance moves. Kinabahan si Lil End nang makita ito, ngunit biglang nakakuha ng atensyon ng isang tao ang kanyang cute na hitsura. Kasabay nito, nagrereklamo si Chris kay Axel na sumayaw naman siya pero walang nagyayaya sa kanya. Pagkatapos, nakatanggap sila ng tawag mula kay Lil End na siya ang napili, at sinabi ni Axel na baka si Lil End talaga ang mas maganda, at naasar si Chris. Anyway, sumama siya kay Lil End at pumasok sa VIP area pagdating ni Sam. Sinusubukan nilang akitin siya, ngunit siya ay kasuklam-suklam at mayabang gaya ng iniisip nila, at halos hindi sila makakilos na interesado sa kanya. Ayaw pa nga ni Lil End na hawakan siya ni Sam, kaya tumabi siya kapag sinubukan niyang akbayan siya. Bagamat mali ang paraan nito kay Sam, ang kanyang DJ para sa gabi ay interesado sa mukhang inosenteng si Lil End. Dinala siya nito sa sulok at sinubukang kumilos. Pero maya-maya lang ay dumating ang isang waiter at sinabi sa kanya na oras na para umakyat siya sa entablado. Ang DJ ay nag-aatubili na umalis ngunit hiniling sa waiter na bantayan ang kanyang babae upang hindi ito makatakas. Kasabay nito, ginagamit ni Axel ang kinopyang VIP na tato para makakuha ng access sa mas mataas na palapag. Ngunit naalerto ang mga gwardya dahil nalaman nilang ninakaw niya ang tato sa isang tao. Bumalik sa VIP area, pinalalaro ni Sam ang lahat ng mga babae sa isang laro ng pag-inom, ngunit ang inumin ay nahaluhan, at lahat sila ay nahimete. Sinabihan niya ang kanyang mga homies na gawin ang anumang gusto nila sa mga babae na ito habang sinusubukan niyang ilagay ang kanyang mga kamay kay Chris. Pero ang nakakapagtaka, walang epekto sa kanya ang mga gamot. Inihagis niya si Sam sa lupa at pagkatapos ay tuluyan siyang pinawi sa hand-to-hand combat habang nanunood ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay sinipa niya ito ng buong lakas, at bumagsak si Sam mula sa VIP area na lumapag sa ibabaw ng kanyang DJ.
Sa kabilang banda, napag-alaman ni Elena na may nangyaring panibagong transaksyon sa wallet ni Dr. 909 at ang lokasyon ay malapit sa kanilang lungsod. Sinuri niya ang footage ng seguridad at natagpuan ang lalaki na papunta sa bubong ng kalapit na gusali. Lumipat si Elena sa ibang kamera nang makita niya ang lalaki na naglalakad patungo sa isang helicopter sa bubong, at nakuha niya ang isang malinaw na imahe ng lalaki na lumabas na ang DJ na nagngangalang Visionary. Naiintindihan na ngayon ni Elena na ang dahilan kung bakit maaaring gawin ni Visionary ang lahat ng mga deposito na ito mula sa buong mundo ay dahil nasa isang world tour siya. Agad siyang nakipag-ugnayan sa team at sinabihan silang arestuhin si Visionary dahil siya ang nangunguna sa kanila. Sina Axel at Doug, nahuhulihin na ng mga gwardya mismo, ay kinuha ito bilang kanilang palatandaan at nagsimulang maghagis ng mga kamay, magnakaw ng mga armas mula sa mga gwardya sa proseso. Napansin ito ni Sam at Visionary at agad na tumakbo patungo sa helicopter. Samantala, nakatakas din si Lil-En sa panahon ng kaguluhan, ngunit hinabol siya ng waiter, kaya pinababa ni Chris ang waiter at iniligtas siya. Di nagtagal, mas maraming gwardya ang dumating doon, at nagsimula ang labanan sa pagitan nila at ng Team Lazarus. Napansin ni Axel na sina Sam at Visionary ay sinusubukang tumakas sakay ng kanilang helicopter, at agad na kumilos si Lil-En upang dalhin ang kanilang sasakyan. Si Axel at ang iba pa ay tumakbo patungo sa helicopter upang ihinto ang kanilang mga target, ngunit ang mga gwardya ay humaharang sa kanilang daan. Ginamit ni Axel si Chris bilang prop, na ginawa niyang paputukan ang mga gwardya pagkatapos niyang maubusan ng mga bala. Ngunit sa oras na iyon, lumipad na ang helicopter ni Sam, ngunit hindi siya papakawalan ni Axel ng ganoon kadali. Kaya tumalon siya mula sa gusali at hinawakan ang helicopter, na ikinagulat ng lahat. Inutusan ni Sam ang AI ng kanyang helicopter na iwaksi si Axel, ngunit tumanggi ang AI na gawin ang ganoong bagay, kaya sinipa niya ito ng malakas, na naging sanhi ng hindi paggana nito. Nawalan ng balanse ang helicopter at nagsimulang bumaba patungo sa lungsod, at kahit papaano ay iniiwasan ni Axel ang pagbagsak sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga binti upang baguhin ang direksyon nito. Samantala, sina Lil-En at Doug ay nasa kotse na humahabol sa helicopter. Sa sandaling makita nila itong bumagsak, ipinadala ni Lil-En ang kanyang jet drone upang iligtas si Axel, na binitawan ang helicopter upang maiwasan ang pagtama ng crane. Sa kabutihang palad, nasalo siya ng drone sa tamang oras, at sinabi sa kanya ni Lil-En na mayroon din siyang regalo para sa kanya. Bumunot si Axel ng baril mula sa drone, at pagkatapos ay ipinadala siya ni Lil-En patungo sa helicopter ni Sam, na kumpiyansa na napailing siya sa lahat ng humahabol. Gayunpaman, nang makita niyang nakatutok sa kanya si Axel ng baril mula sa bintana, nabigla siya at inutusan ang kanyang helicopter na bumangga sa kanya. Ang AI ay muling tumanggi na gawin ito, at sinipa ni Sam ang helicopter na naging dahilan upang muling mawalan ito ng balanse. Iniiwas ni Axel ang talim ng helicopter at pagkatapos ay pinaputukan ito, dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa ilog. Si Sam at Visionary ay lumabas sa helicopter, ngunit pagkatapos ay dumapo si Axel sa ibabaw ng mga labi at itinutok ang kanyang baril sa kanila. Natakot sila at nagmakaawa sa kanya na iligtas sila, at agad na hiningi ni Axel ang anumang impormasyon na mayroon sila tungkol kay Skinner. Sinabi nila sa kanya na wala silang alam, at tinanong ni Axel kung paano nila nalaman ang pagbebenta ng mga stock ng Hapna bago ang anunsyo. Pagkatapos ay sinabi ni Visionary kay Axel na siya ang hacker na nagngangalang Dr. 909 at nahack niya ang kumpanya upang makahanap ng ilang impormasyon na nakaimbak pa rin sa kanyang pendant. Hiningi ni Axel ang pendant, at habang ayaw ibigay sa kanya ni Visionary, inagaw ito ni Sam at ipinasa kay Axel, na sinipa ang mga debris at iniwan silang malunod. Sa oras na marating ni Axel at ng iba ang kanilang base, sinasadjip at inaresto ng mga pulis sina Sam at Visionary para sa paghack at insider trading. Sinabi ni Doug na ang misyon na ito ay isang bigo dahil ang dalawang lalaking ito ay walang kaugnayan kay Skinner. Ngunit sinabi ni Elena na sa maliwanag na bahagi, nalaman nila na alam ng parent company ng Hapna na Delta Medicine na babagsak ang kanilang mga stock. Sigurado siya na alam nila ang mga panganib ng Hapna bago ang anunsyo ni Skinner, at nangangahulugan iyon na sila ang kanilang susunod na cue. Nagsisimula silang bumuo ng kanilang teorya, at sinabi ni Doug na ang Delta Medicines ay responsable para sa mga klinikal na pagsubok ng Hapna.
kaya dapat alam nila kung gaano kadelikado ang hapna. Samantala, patuloy na pinagbubukod-bukod ni Alena ang mga file sa pen drive ni Visionary, at kasama ng mga ito ay nakakita siya ng larawan ng mata ng isang tao na sumasalamin sa mga bituin. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit iniisip ni Axel na hindi ito mahalaga. Iminungkahi niya na baka nakikipagsabwatan ang Delta Medicine kay Skinner at pinik nila ang lahat ng resulta ng pagsubok. Sinabi ni Horsch na hindi mahalaga dahil tapos na ang pinsala, at ngayon kailangan nilang hanapin ang koneksyon sa pagitan ni Skinner at Delta. Doon lang ay may nakitang kakaiba si Alena sa data. Sinabi niya na ang isang tao mula sa Delta ay nag-upload ng musika sa SoundCloud linggo-linggo, at ang kakaibang bahagi ay ang musika mismo. Siya ay nagpe-play ng isang file, at ito ay parang isang kanta ni Carlos Agassi. Bueno, napagtanto ni Doug kung ano ang nangyayari at sinabihan si Alena na buksan ang audio bilang isang imahe. Mabilis niyang ginawa iyon, at bumukas ang file bilang isang dokumentong naglalaman ng totoong talaan ng mga klinikal na pagsubok. Agad itong natukoy ni Horsch, ngunit naghihinala ito kay Doug tungkol sa pagkakasangkot niya sa Delta. Sa kabutihang palad, may tanong si Chris na kumukuha ng atensyon ng lahat. Tinanong niya, bakit ang isang tao mula sa Delta ay magiging walang isip na mag-upload ng mga resulta ng pagsubok sa SoundCloud. Sinabi ni Alena na marahil ay ibinabahagi nila ang data sa isang taong gustong manatiling nakatago, at agad na iniisip ng lahat na dapat itong maging si Skinner. Malapit na silang magtungo sa lugar kung saan nakatira ang lalaking nag-upload ng musika, at sinubukan ni Lil-End na tumingin sa kanya gamit ang kanyang drone. Gayunpaman, mahigpit ang seguridad sa paligid ng gusali, at ang drone ay na-deactivate sa kalagitnaan ng paglipad ng isang malakas na electromagnetic field. Pinagmamasdan ni Chris ang lugar mula sa isang mataas na gusali, at iniulat niya na hindi man lang sila maaaring tumalon sa rooftop gamit ang mga kalapit na gusali dahil walang gusaling mas mataas kaysa dito. Idinagdag ni Doug na ang paradahan sa ilalim ng lupa ay ganap na automatiko at hindi konektado sa pangunahing gusali, kaya't hindi rin sila makahanap ng paraan doon. Sinabi ni Axel na ang isa sa kanila ay dapat magtapon ng harness patungo sa gusali at mag-swing tulad ni Spider-Man, at talagang gusto ni Chris ang ideya. Gayunpaman, sinabihan sila ni Doug na ihinto ang pagiging walang isip at nag-utos na maghintay sila hanggang gabi. Gayunpaman, wala sa mood si Axel na kumuha ng mga order, at naglakad lang siya patungo sa gusali. Sinabihan siya ni Chris na huminto dahil puno ng mga security guard ang gusali, ngunit isang kindat lang ang binigay nito sa kanya bago pumasok sa loob. Ginagamit niya ang kanyang smartphone para buksan ang pinto ng seguridad at kusa siyang kumilos ng kainahinala, na nakuha ang buong atensyon ng lahat ng mga gwardya sa gusali. Hinahabol nila siya, at nang huminto si Axel sa harap ng elevator, pinalibutan siya ng mga ito sa lahat ng panig. Alam ni Axel ang susunod na mangyayari, kaya napangiti na lang siya sa sarili at pumasok sa loob ng elevator kasama ang lahat ng mga bantay. Bago pa man magsara ang pinto, sinimulan na ng isa sa mga guard na umatake kay Axel, pero pinigilan niya ito dahil hindi pa ito ang oras niya. Habang nagsasara ang pinto, inaatake siya ng mga gwardya gamit ang kanilang mga baton at taser, ngunit hindi sila match sa kanyang husay. Si Axel ay sumasayaw sa paligid nila, gamit ang mga ito laban sa isa't isa sa masikip na espasyo, ngunit pagkatapos ay ang babaeng bantay ay pumaibabaw sa kanya at sinubukan siyang sakalin gamit ang kanyang baton. Bilang tugon, sinimulan ni Axel na hilahin ang kanyang kurbata upang sa halip ay masakal siya. Pagkaraan ng ilang sandali nang makita kung sino ang mas makakasakal sa isa't isa, nagawa ni Axel na alisin ang babae sa kanya. Sa sandaling iyon, ang ibang mga gwardya ay bumangon at inatake siya, ngunit pinatumba niya sila gamit ang baton. Ang lahat ay nananatiling nakababa, ngunit ang babaeng gwardya ay bumangon upang gawin muli ang kanyang trabaho. Sinakal na naman siya ni Axel ng kurbata at saka lumabas ng elevator na parang walang nangyari. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa sala ng presidente ng Delta Company, na sinusubukang manatiling gising ng husto. Naglalakad si Axel sa likuran niya at itinutok ang kanyang sel sa kanyang ulo para magmukha itong baril. Sinabi niya sa lalaki na isara ang sistema ng seguridad ng kanyang gusali, at sumunod siya dahil sa takot. Kapag ang sistema ng seguridad ay nasara, hinak kaagad ito ni Alena, at ipinakita ni Axel sa lalaki ang mga klinikal na pagsubok ng hapna.
Nagpanik siya nang makita ito at nagtanong kung paano niya nakuha ang data na ito. Nag-pop up si Chris sa screen, na sinasabi sa presidente na siya mismo ang nag-upload nito. Nagsimulang makipagtawaran ang lalaki para sa kanyang buhay gamit ang pera, ngunit gusto lang malaman ni Axel ang lokasyon ni Skinner. Napabuntong hininga ang Pangulo, sinabi na siya ang pinakadesperado sa paghahanap kay Skinner. Gayunpaman, wala siyang ideya tungkol sa kanyang lokasyon, at iyon ang dahilan kung bakit ginagamit nila ang mga audio file upang ipadala sa kanya ang kanilang data. Pagkatapos ay tinanong ni Doug ang Pangulo kung alam niya na magiging lason ang HAP na pagkatapos ng 3 taon, at sumagot siya na wala siyang ideya, dahil hindi niya kailanman ibebenta ang gamot. Tinanong siya ni Doug kung kinumpirma niya man lang na nakakasawi ang HAP na, at sumagot ang Pangulo na bago nila gawin ang mga klinikal na pagsubok sa mga tao, ginawa nila ito sa mga chimp. Sinabi niya na ang isa sa mga chimp ay nasawi ilang araw na ang nakalipas, at ngayon ay hindi na niya makikita ang gorilla laban sa 100 lalaki na showdown. Idinagdag niya na kapag nasawi ang chimp, ang kanyang mga mata ay naging kupas at nagpakita ng isang pattern tulad ng isang mabituing gabi. Sinabi ng Pangulo na ang mga tao ang susunod, at wala silang magagawa para pigilan ito. Ang mga mananaliksik sa Delta Medicine ay naglagay ng lahat ng kanilang oras at mga mapagkukunan sa patchy na agbuo ng isang antidote, ngunit hindi nila maisip ng maayos ang hapna. Sinabi niya na si Skinner ay ang demonyo mismo, at sinabi ni Axel na sila ang mga anghel na sisipain ang kanyang sarili pababa sa impyerno. Idineklara niya na mayroon siyang plano na tiyak na makakaakit kay Skinner. Ang plano ay ideklara na ang Delta Medicines ay nakahanap ng lunas para sa hapna, at pumunta si Horsch sa kanyang amo upang ipaalam ito sa kanya. Sinabi niya na kung alam ni Skinner na natuklasan ang isang lunas para sa hapna, tiyak na darating siya upang makita kung ito ay totoo, at pagkatapos ay mahuli nila siya. Napagtanto ng amo na ito ay isang desperado na pagtatangka, ngunit pinahihintulutan niya si Horsch na ituloy ito habang gumagawa siya ng isang papel na eroplano mula sa kanyang ulat. Sa lalong madaling panahon, ang paghahanda para sa press conference upang ideklara ang pekeng lunas ng hapna ay nagsisimula sa Delta Medicine. Si Axel at ang natitirang bahagi ng koponan ay nasa tungkulin sa seguridad, iniisip kung lalabas si Skinner ng personal or susubukan ba niyang gumamit ng isang hacker upang mahanap kung ano ang nangyayari dito. Sinabi ni Axel na baka magpadala siya ng isang pangkat ng mga mersenaryo para pasukin ang gusali or magkakaroon siya ng ahente sa loob. Dinala ng presidente ng Delta ang hepe ng kanyang seguridad upang sabihin kay Horsch na nasuri na nila ang lahat, at tiniyak na walang mga bitag or mga bug sa gusali. Idinagdag ng pinuno ng seguridad na ang kanyang mga tauhan ay sinuri ng mabuti ang kanilang mga background, kaya wala sa kanila ang maaaring maging isang especially iya. Nagtataka si Axel kung ano ang mangyayari kung sakaling kumuha si Skinner ng isang hacker at malaman na nagsisinungaling sila. Sinabi sa kanya ni Horsch na trabaho ni Elena na pigilan iyon. Sa lalong madaling panahon, ang koponan ay nagtitipon sa silid ng seguridad kung saan sinabi ni Elena sa kanila ang tungkol sa 2 uri ng mga network ng kumpanya ng Delta. Ang isa sa mga ito ay ang pangunahing network na humahawak sa confidential na impormasyon, at ang isa pa ay ang pangunahing network na gumagawa ng regular na pagbabahagi ng data. Sinabi niya na ang pangunahing network ay ganap na nakahiwalay sa mga pag-atake sa labas ng pisikal, kaya hindi makakapasok ang mga hacker. Ngunit nangangahulugan din iyon na hindi nila magagamit ang kanilang mga smartphone sa loob ng gusali, at kailangan nilang pumasok sa lumang paaralan kung kailangan nilang tawagan ang isa't isa. Hindi man lang pinapansin ni Axel ang lecture ni Elena at patuloy na nag-stretching sa likuran. Sinabi niya na dahil ginawa nilang masyadong mahigpit ang seguridad, gagawin ito ng sinumang mahusay na hacker bilang isang hamon at susubukang pumasok sa pangunahing network. Inihayag niya na ginawa niyang mahina ang mga depensa ng pangunahing network upang maakit ang hacker, at kapag nakapasok na ang hacker, mahuhuli niya sila. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga bisita, at lahat sila ay kailangang dumaan sa isang mahigpit na tseke ng seguridad bago pumasok sa gusali. Binabantayan din ni Doug at Horsch ang sitwasyon, at pagkatapos ay nakakita sila ng isang chubby na lalaki na nagkukumahog sa security test dahil nakalimutan niyang iwan ang kanyang gaming console. Naghinala si Doug sa kanya at tinanong si Horsch na alamin ang tungkol sa kanya. Sinabi niya na ang lalaki ay tinatawag na Patrick at siya ay isang associate professor sa MIT at isa sa mga kasamahan ni Skinner.
Siya ang nagturo sa kanya noong siya ay nasa kolehiyo. Tinitiyak nito kay Doug na may mali, at nagpasya siyang bantayang mabuti si Patrick at sundan siya sa kanyang upuan. Samantala, inihahanda din ng presidente ng Delta Medicines ang kanyang sarili para labanan si Skinner. Kapag nagsimula ang pulong, ipinagmamalaki niyang ipinakilala ang pekeng panlunas sa hapna, at sinimulang ipaliwanag ng kanyang koponan kung paano ito gumagana. Ngunit ang ilang mga tao ay kinakabahan sa pagdinig nito. Isang lalaki ang tumungo sa banyo dahil sa pananakit ng tiyan, at sinabi ni Doug sa mga gwardya na bantayan siya. Sa sandaling iyon, nakatama si Elena sa bitag na itinakda niya, at agad niyang sinusubaybayan ang lokasyon ng hacker sa Arctech. Sinubukan niyang maghanap ng higit patungkol sa kanya ngunit nalaman niyang matalino niyang itinago ito sa lahat. Sa sandaling iyon, na-off ang mga ilaw sa conference room, at napagtanto ni Elena na hindi sa labas ang tinutukan ng hacker kundi mula sa loob. Sinabi niya sa lahat na hanapin kaagad ang hacker at ibalik din ang kuryente. Agad na sinundan ni Axel ang lalaking nagpunta sa banyo, ngunit ang kawawang matanda ay talagang naguhulog lamang ng isang troso sa banyo. Samantala, sinuri ni Lilend at ng mga gwardya ang control room ng kuryente, at wala rin silang nakitang problema doon. Ito ay nakalilito sa lahat, ngunit biglang may isang lalaki na nagsimulang tumakbo patungo sa entablado sa conference room. Binasag niya ang case kung saan ipinapakita ang pekeng lunas at itinurok ang sarili nito, tumatawa na ngayon ay hindi na siya masasawi. Hinarap siya ng mga gwardya at inaresto, ngunit sinabi sa kanila ng lalaki na wala siyang pakialam dahil ngayon ay hindi na kayang manapalihin ng Delta Medicines ang lunas. Sinira ni Doug ang kanyang kasiyahan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang gamot ay solusyon lamang sa asin na may berdeng pangkulay ng pagkain, at pagkatapos ay isinara ang pinto sa kanyang gulat na mukha. Lumalabas na ang hacker ay isang plus-sized na babae na nakaupo sa isang maaliwalas na silid. Buong-buo siyang nag-all-in at ginawang mawala ng kontrol ang mga escalator, ang mga pinto, at maging ang mga gripo. Mabilis na ni-reprogram ni Elena ang system para pigilan siya, at lalo pang nasasabik ang hacker na matalo siya. Ngayon ay tinataasan niya ang temperatura sa control room sa pamamagitan ng pag-hack ng AC. At kapag binuksan ng mga manggagawa ang pinto para makalabas, mas nakapasok siya sa sistema. Ang hacker ay nakapasok sa pangunahing network, at nalaman ni Elena na sila ay inaatake mula sa 50 iba't ibang mga punto. Agad niyang napagtanto na ito ay kapareho ng bilang ng mga gwardya at napagpasyahan na sila ay nahak sa pamamagitan ng kanilang mga walkie-talkie. Hinarap ni Axel ang pinuno ng seguridad tungkol dito, at tumugon siya na ang gumawa ng walkie-talkie kamakailan ay naalala ang nakaraang batch dahil sa ilang error at ipinadala sa kanila ang mga bago na may mas mahusay na mga tampok sa halip. Napatunayan ang teorya ni Elena, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano pigilan ang hacker. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang lihim na sandata. Huminto siya sa pagprotekta sa pangunahing network at nagpapakita ng pekeng formula ng antidote para manako ng hacker. Gayunpaman, ang formula ay naglalaman ng isang virus na nagsasabi sa kanya na ang hacker ay matatagpuan sa Pakistan Stock Exchange at ginagamit ang mataas na bandwidth upang atakehin sila. Agad na ginagamit ni Horsch ang kanyang mga kontak para salakayin ng pulisya ng Pakistan ang stock exchange, ngunit ito ay ganap na walang laman dahil hating gabi na, at ang hacker ay aktwal na naglalakbay sa isang van. Nagtungo siya sa mga bundok pagkatapos magtagumpay sa kanyang misyon at binuksan ang file ng Cure Formula, ngunit ganap na kinuha ng virus ang kanyang laptop, kaya nagpasya siyang itapon ito. Kapag ginawa niya iyon, hindi na siya masusubaybayan ni Elena, at nawawalan na siya ng pag-asa. Sa kabutihang palad, ang sistema ng gusali ay bumalik sa normal dahil doon. Nanlumo si Elena dahil natalo siya sa isang hacker. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa parehong hacker, na lumalabas na si Popcorn Wizard, ang ikatlong maalamat na hacker na kapareho niya. Kinakabahang sinagot ni Elena ang tawag, at binigyan siya ni Popcorn Wizard ng mga pangunahing props para sa halos pagtalo sa kanya. Sinabi niya sa kanya na subukang mas mabuti sa susunod at pinutol ang tawag, ngunit nagbibigay iyon kay Elena ng pagganyak na gawin ang kanyang makakaya sa pasulong. Kinabukasan, dumating si Doug sa kanilang base na may dalang lumang magazine, at tinanong ni Chris kung nakita niya ito na tinago ng kanyang lolo dahil wala nang gumagamit ng papel.
Sinabi sa kanya ni Doug na ito ay isang espiritual na magazine mula 15 taon na ang nakakaraan, at pinag-uusapan nito ang tungkol sa isang mananaliksik mula sa myth na bumibisita sa isang komunyon. Ang mananaliksik na iyon ay walang iba kundi isang batang Skinner, at lahat ay nagulat nang makita siya. Kinuha ni Horsch ang magazine at binasa na si Skinner, isang bata at walang humpay na mananaliksik, ay labis na humanga sa mga mithiin ng komunyon. Ibinaba niya ang magazine pagkatapos basahin iyon, at tinanong ni Axel kung ito ay isang uri ng bakas. Ipinaliwanag ni Doug na ang komunyon na binisita ni Skinner ay isang ganap na relihiyon ngayon, at ito ay tinatawag na Tower of Truth. Nagulat si Elena nang marinig ang pangalang iyon ngunit sinabihan si Doug na magpatuloy sa kanyang presentasyon. Sinabi niya na ang Tower of Truth ay sumasamba sa isang AI software na pinaniniwalaan nilang nakamit ang pagiging perpekto at umabot sa pagiging Diyos. Iniisip ng lahat na isang walang isip na ideya na tawagan ang isang software ng AI bilang isang Diyos, ngunit ipinagpatuloy ni Doug ang kanyang ulat, na sinasabi na ang mga tagasunod ng Tower of Truth ay nag-aangkin na mamuhay sila ng masayang buhay, ngunit sila ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Sinabi niya na ang kanilang base ay mukhang ang perpektong lugar para sa Skinner upang itago, ngunit si Axel ay nagbet na siya ay hindi naroroon. Bilang tugon, tumaya si Lil-End na mahahanap nila si Skinner sa base, ngunit sinabihan sila ni Horsch na tumahimik. Pagkatapos ay tinanong niya si Elena kung maaari niyang ihak ang AI system ng Tore. Tumanggi si Elena, sinabi na ang Naga ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo, kaya hindi niya ito ma-access. Nagtanong si Doug, ano ang Naga? At tumugon siya na ito ang pangalan ng kanilang AI software, at alam niya ang tungkol dito dahil lumaki siya sa Tower of Truth. Ito ay isang sorpresa para sa lahat. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Horsch na kung hindi nila ma-access ang system mula sa labas, kailangan nilang i-infiltrate ito. Sinabi ni Elena na kung sasabihin niya sa mga tao doon na gusto niyang umuwi, malugod nilang tatanggapin siya. Tutol sina Chris at Doug na mag-isa siyang pumunta dahil masyadong mapanganib para sa kanya, at iminumungkahi nila na kumuha siya ng isang tao na aalalay sa kanya sa loob. Sinabi ni Elena na ang mga tao sa Tore ay maghay-hinala sa mga matatanda, ngunit kung ito ay mga bata na gustong sumama sa kanila, hahayaan nila ang kanilang mga bantay. Nangangahulugan ito na kailangang maging partner ni Elena si Lil-End, at wala siyang pagpipilian sa bagay na iyon. Di nagtagal pagkatapos nito, ibinyahe ni na Doug at Axel ang grupo sa base ng Tore, ngunit huminto sila sa isang ligtas na distansya upang maiwasang matukoy. Sinabi ni Doug kay Lil-End at Elena na silang tatlo ay mananatili sa isang malapit na hotel, maghihintay sa kanilang mga mensahe. Hinihiling niya sa kanila na ipaalam kaagad sa kanila kung mahanap nila si Skinner, at kung wala silang marinig mula sa kanila sa loob ng 72 oras, magsasagawa sila ng isang rescue mission. Si Axel ay nagbigay kay Lil-End ng isang flare para sa senyales, at pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Chris na alagaan si Elena. Sa gayon, silang dalawa ay tumungo sa loob ng base ng Tower of Truth, kung saan ang lahat ay patuloy na nakatingin sa kanila. Nakayuko si Elena dahil hindi pa rin siya komportable sa ideyang bumalik dito. Pero nakilala siya ng isa sa mga dati niyang kaibigan. Ang babae na nagngangalang Hana ay tumatakbo sa kanya at mahigpit na niyakap siya, tinatanggap ang kanyang pag-uwi. Ipinakilala siya ni Elena kay Lil-End, at pagkatapos ay dinala sila ni Hana sa pangunahing templo, kung saan sila ay tinanggap ni Carla, ang ina ni Elena. Malinaw na maraming emosyonal na distansya sa pagitan nila, ngunit niyakap siya ni Carla, na sinasabing lagi niyang alam na babalik siya dahil ang labas ng mundo ay marumi at masama. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng grupo, si Billy, ay dumating doon upang salubungin sina Elena at Lil-End at sinabi na ito ay dapat na pagpapala ng Diyos ng Naga na sila ay bumalik sa oras para sa pagdiriwang. Nang maglaon, dinala ni Hana sina Lil-End at Elena sa dorm, kung saan kinumpiska niya ang lahat ng kanilang mga elektronikong bagay na konektado sa internet. Sinabi niya na ang labas ng mundo ay puno ng pekeng impormasyon, na madaling nanlilinlang sa mga tao, at dapat nilang iwasan ito. Pagkatapos ay sinabi niya na paprotektahan ni Lord Naga ang lahat ng tao dito at nais na ang mga tao sa labas ay magising din mula sa kanilang pagka-brainwash. Sa gabi, gumising si Lil-End at lumabas, sinusubukang abutin ng team gamit ang kanyang bracelet, ngunit hindi niya ito matawagan.
Dumating din doon si Alena, at sinabi sa kanya ni Lil na kailangan nilang humanap ng ibang paraan para makipag-usap sa team dahil may mga jammer sa buong lugar na ginagawang imposible rin ang paggamit ng mga satellite connection. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Doug kay Horsch, na hinihiling sa kanya na ay access ang mga file tungkol sa iba pang mga mananaliksik na nag-aral ng inmet kasabay ni Skinner. Sinabi niya na gagawin niya iyon ngunit pagkatapos ay binalaan si Doug na ang FBI ay kumikilos din, at sinusubukan nilang maghanap ng higit patungkol sa Tower of Truth. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Doug kung saan nag-aalala si Chris para kina Alena at Lil ngunit hindi nagbigay ng paki si Axel at sa halip ay tumatakbo siya sa paligid ng parking lot. Bumalik sa loob ng cult, tinanong ni Lil si Alena tungkol sa babaeng nagngangalang Carla. Masasabi niyang nanay niya ito, pero gusto niyang malaman kung bakit naging awkward sila. Sinabi ni Alena na sa tore, ang lahat ay itinuturing na pamilya, at kailangan nilang kalimutan ang anumang relasyon sa dugo para doon. Ni hindi niya matawagan ang kanyang ina, ngunit walang pakialam si Carla dahil ang iniisip niya ay ang kanilang AI god. Nagtanong si Lil tungkol sa kanyang ama, at sinabi ni Alena na hindi niya alam ang pangalan nito. Nagsimula siyang malungkot, na sinasabi na si Lil ay dapat na makita siyang kakaiba ngayon, at wala siyang maisip na tugon na magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Kinabukasan, binibigyan sila ni Hannah ng paglilibot sa mga pasilidad sa paligid ng cult. Sinabi niya na ang lahat mula sa pagkain hanggang sa damit hanggang sa mga kasangkapan ay gawa mula sa simula ng mga tao dito. Isa pa, walang konsepto ng pera sa loob ng cult, kaya kailangan nilang umasa sa barter system at tumulong sa lahat ng nangangailangan. Pagkatapos nito, pumunta sila upang mag-almusal, kung saan si Hannah ay sabik na nagtanong sa kanila kung ano ang ginawa nila sa labas ng mundo upang kumita ng pera. Sinimulan ni Lil na sabihin sa kanya na mayroon siyang part-time na trabaho na naghahanap ng mga pusa at doon niya nakilala si Alena. Bigla niyang naalala ang mga kakilakilabot na karanasan niya mula nang maging miyembro siya ng team na Lazarus, mula sa pagiging bihag hanggang sa pagbibihis bilang isang babae. Sa sandaling iyon, pumunta si Billy doon upang simulan ang panalangin bago ang almusal, at pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na magsimulang kumain. Nag-aalangan si Lil sa pagkain ng kakaibang purple na sopas na sa totoo lang ay parang lason, ngunit patuloy siyang tinutulak ni Billy, at kailangan niyang kainin ito sa huli. Sa kabilang banda, nagtitingin pa rin si Axel habang nakahanap si Doug ng higit pang impormasyon tungkol sa AI system na Naga na sinasamba ng Tower of Truth. Sinabi niya kay Chris na ang Naga ay isang neural network na binuo sa 15 taon na ang nakakaraan. Tinanong ni Chris kung ano ang neural network, at ipinaliwanag niya na ito ay isang AI system batay sa aktibidad ng utak ng isang tao. Ang taong pinagbasehan nila ng Naga AI ay walang iba kundi si Skinner, at nakontrol nila ang ego nito at iba pang bahagi ng sikolohiya ng tao sa panahon ng mga pagsubok. Sinabi ni Doug na ang katotohanan ito ay maaaring walang kaugnayan sa kanilang misyon, ngunit ang seryosong nababahala ay ang FBI ay kumikilos din, at kailangan nilang maging mas mabilis kaysa sa kanila upang malutas ang kaso. Bumalik sa cult, sina Lil at Alena ay nagpapanggap na tapat na mananampalataya. Ngunit nang wala silang makitang bakas tungkol kay Skinner, ipinahayag ni Lil na oras na para sa Plan B. Sinabi niya kay Alena na kailangan nilang ihak ang sistema ng Naga at maghanap ng anumang mga pahiwatig na magagawa nila, ngunit narinig ni Hannah ang kanilang talakayan. Mamaya sa gabi, tumungo sina Lil at Alena sa gusali kung saan matatagpuan ang AI core, at maa-access nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga bracelet. Pinutol nila ang supply ng kuryente, pinalabas ang mga gwardya upang suriin ito, at pagkatapos ay pumuslit sa core room. Nagsaksak si Alena sa sistema ng Naga at ina-access ang mga memory file nito, ngunit sa sandaling iyon, dumating doon si Billy dahil nagsumbong si Hannah. Hinawakan ni Lil ang kamay ni Alena at sinubukang tumakas, ngunit nalaman niyang napapalibutan sila sa lahat ng panig. Idineklara ni Billy na marumi pa rin silang dalawa. At sa araw ng kapistahan, sila ay dadalisayin sa harap ng Lord Naga bilang simbolo ng karumihan ng mundong ito. Samantala, nakatanggap si Doug ng isang file mula kay Horsch at nalaman na si Billy ay talagang isang mananaliksik sa Meti na nagtatrabaho sa sistema ng Naga AI. Ninakaw niya ang sistema mula sa Meet at dinala ito sa cult, mabilis na itinatag bilang kanilang bagong Diyos.
Pagkatapos nito, pinalaki niya ang kanyang impluwensya sa kanyang mga tagasunod at pinutol ang komunikasyon mula sa labas ng mundo. Habang iniisip ni na Doug at Chris kung ano ang gagawin sa impormasyong ito, pumunta doon si Axel at sinabi na dahil ang Naga ay kopya ni Skinner, baka gusto rin nitong sirain ang mundo. Bumalik sa cult, sina Alena at Lil End ay itinapon sa isang selda ng bilangguan. Tinanong niya siya kung ano ang paglilinis at ang banal na pagdiriwang na binanggit ni Billy kanina, at sumagot siya na wala siyang ideya tungkol sa pagdiriwang dahil hindi ito nagsimula sa kanyang panahon. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa paglilinis, kung saan dinadala ang mga tao sa isang lugar at hindi na sila bumalik. Iniisip ni Alena na sila ay ipapatapon, ngunit sa sandaling iyon ay dumating doon si Hannah at sinabi sa kanya na ang mga makasalanan ay hindi ipinatapon kundi sinusunog ng buhay. Sinabi niya sa kanila na ito ang nararapat para sa kanilang paglabag sa mga patakaran at nagsimulang lumayo. Ngunit pinigilan siya ni Alena, tinanong kung ayos lang na hayaan niyang masawi ang kanyang kaibigan. Biglang nasabi ni Hannah na lagi na lang siyang pinagseselosan. Sinabi niya na palaging ginagawa ni Alena ang gusto niya habang siya ay nakulong dito na sumusunod sa utos. Bigla siyang humagulgol, binuhusan siya ng maruming tubig, sinabing iniwan siya nitong mag-isa dito. Sinabi ni Alena sa kanyang kaibigan na maaari silang makatakas sa lugar na ito nang magkasama sa oras na ito, ngunit sinabi sa kanya ni Hannah na hindi siya mabubuhay sa labas ng mundo. Sinabi sa kanya ni Alena na dati ay ganoon din ang iniisip niya, ngunit ngayon ay alam niyang hindi iyon ang katotohanan. Si Hannah ay tumangging maniwala sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lil End na siya ay may flare sa kanyang bag. Sinabi niya na kung siya ay may lakas ng loob na gumawa ng isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan, dapat niyang gamitin ito. Ngunit tumakbo si Hannah nang hindi siya sinagot. Kinabukasan, nagsimula ang banal na pagdiriwang, at sina Lil End at Alena ay itinali sa tulos upang sunugin. Habang malakas na sumisigaw si Billy na lilinisin ang mga makasalanan, ibinaba ang kahoy, at naramdaman nilang dalawa ang init. Gayunpaman, kinuha ni Hannah ang paglukso ng pananampalataya at ginamit ang flare, na naglalabas ng pulang usok na ikinagulat ng lahat. Patuloy na binabantayan ni Axel ang base ng cult para dito, at sinabi niya kina Doug at Chris na kailangan nilang lumipat kaagad. Habang sila ay sumakay patungo sa base, ang mga tao sa cult ay nataranta, nagtataka kung ano ang pulang usok. Iniisip ng mga walang isip na mga taong ito na patunay na ang Lord Naga ay galit na galit, ngunit napagtanto ni Billy ang nangyayari at sinabi niya sa lahat na sundan siya ng mabilis sa pangunahing templo. Nang makatipan na ang mga tao, pinindot ni Billy ang isang self-destruct button, ikinandado ang templo at sinilaban ito, na sinasabi sa mga tagasunod na ngayon ang araw na kanilang iaalay ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang Diyos. Sa labas, narating ni Axel at ng iba pa ang cult. At kasabay nito, dumating din ang FBI doon. Mabilis nilang tinulungan sina Alena at Lil End pababa mula sa kahoy, ngunit pinakiusapan sila ni Alena na gumawa ng isang bagay tungkol sa mga taong nakulong sa loob dahil sila ay masasawi. Sa loob ng templo, si Billy ay tinutupok pa rin ng kanyang mga maling akala dahil ang apoy at usok ay sanhi ng maraming tao na nawalan ng malay. Hiniling niya sa Lord Naga na ipakita sa kanya ang daan, ngunit isa lamang itong sistema ng AI sa pagtatapos ng araw, at nahulog ito mula sa frame nito dahil sa apoy at dinurog si Billy. Sa lalong madaling panahon ang FBI ay nagpadala ng buong puwersa nito upang mahawakan ang sitwasyon at kahit na inaapula ang apoy gamit ang mga helicopter. Dinala ang mga nasugatan sa isang ospital, at mapapanood lang ni Alena ang kanyang ina habang dinadala sa isang stretcher. Sa malapit, dinala din si Hannah, at tumakbo si Lil End sa kanya, nagpapasalamat sa kanyang pagligtas sa kanila. Matapos mailikas ang lahat, pumasok si Axel sa templo at nalaman na nawasak ang Naga AI. Tinanong niya kung ano ang layunin nito pagkatapos ng lahat, at ang AI ay tumugon sa boses ni Skinner, na nagsasabi na binigyan ito ng utos na maging isang Diyos at para doon ay kailangan nitong manipulahin ang buhay ng mga tao. Si Axel ay hindi humanga sa sagot, kaya tinawag niya itong isang piraso ng basura at lumayo kasama ang memory unit ng AI system, at sinimulan itong pag-aralan ni Doug sa sandaling maabot nila ang kanilang base. Makalipas ang ilang araw, lahat ay nagtitipon sa bubong ng kanilang base upang kumain ng ilang barbecue. Habang tinutuhog ni na Chris, Lil End, at Doug ang karne at mga gulay, nagtatrabaho si Axel sa isang device.
Nagsimulang maglaro si Chris kung saan hinuhulaan niya ang edad ng lahat sa koponan, at sinabi niyang mukhang 28 si Axel habang mukhang 40 si Doug, kahit na pareho silang 23. Sinusubukang hulaan ni Lil End ang kanyang edad, ngunit itinago ito ni Chris, kaya nagpa siya siyang tawagan siyang tita para lang pagtawanan siya. Kapag tapos na silang mag-stack ng mga gulay, nagpa siya si Axel na simulan ang barbecue gamit ang flamethrower na nakita niya sa garahe. Pero imbes na sindihan ang grill, pinasabog niya ito. Gayunpaman, nakakalimutan nila ang tungkol sa maliit na nakakadismaya na aksidente at bumalik sa trabaho. Habang sinusuri ang memory chip mula sa Naga AI, binuksan nila ang TV, at ang lahat ng mga channel ay nagpapakita ng parehong bagay, na kung saan ay ang pagtunaw ng huling malaking iceberg sa Antarctica. Bagamat hindi talaga nababahala ang grupo sa mga nawawalang takip ng yelo at global warming, may kawili-wiling bagay si Lil End para sa kanila. Ipinakita niya sa kanila ang isang video ni Skinner nang magbigay siya ng talumpati sa United Nations. At sa talumpati, hinulaan niya na ang yelo sa Antarctic ay matutunaw sa eksaktong 3 taon. Mukhang tumpak siya dahil eksaktong 3 taon na ang araw na ginawa niya ang talumpati. Nagulat ang lahat sa narinig, at sinabi ni Lil End na parami ng paraming tao ang pumanig kay Skinner online ngayon. Sinabi ni Doug na ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nasa talahanayan din dahil minsan ay gumawa din si Skinner ng mga hula tungkol doon. Nagbiro si Chris na baka masira ang sangkatauhan ng World War II bago pa mapuksan ng hapna ang lahat, ngunit hindi ito nakakatawa kay Lil End. Sa sandaling iyon, pumasok si Horsch sa silid at nagsimula ng isang pulong. Sinabi niya na sila ay bumalik sa unang punto dahil ang FBI ay hindi makahanap ng anumang bagay na may kaugnayan kay Skinner sa Tower of Truth. Kahit na ang AI system na itinulad sa kanyang utak ay hindi konektado sa kanya sa anumang paraan, kaya wala silang lead. Sinabi ni Doug na dapat silang bumalik sa mga pangunahing kaalaman, at habang pinapansin siya ng lahat ay pilit pa rin kinakain ni Axel ang nasirang barbecue. Anyway, nagpa siya silang panoorin muli ang video clip ni Skinner para mahanap ang kanyang motibo. Sa video, ipinahayag ni Skinner na wala siya rito para ideklara ang mga tao bilang hindi karapat-dapat na mabuhay ngunit sa halip ay narito siya bilang ikapitong trumpeter. Pinahinto ni Chris ang video at nagtanong, ano ang ikapitong trumpeter? At ipinaliwanag ni Horsch na ito ay mula sa aklat ng pahayag sa Bagong Tipan. Ayon sa libro, sa hinaharap, kapag nagalit ang Diyos sa mga tao, ipapadala niya ang lahat ng uri ng sakuna sa earth. Ang mga anghel ay hihipan ang kanilang mga trumpeta upang balaan ang mga tao tungkol dito. At kapag hinaipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, magsisimula ang araw ng paghuhukom. Ngayong na-update na ang lahat sa lore, nagtanong si Chris kung kailan humihip ang una hanggang ika-6 na trumpeta at walang sino man ang may sagot sa tanong. Ngunit sa sandaling iyon, ang aparato ng pagsusuri ay nag-beep dahil natapos na nitong i-proseso ang memorya ng Naga. Pinuntahan ito ni Doug upang suriin ito, ngunit pagkatapos ay naghinala siya nang makita niya si Lil End na lumalabas ng silid. Sa lalong madaling panahon lahat sila ay nagtipon sa paligid ng memory chip at nagtataka kung ano ang mga numero na ipinapakita dito. Masasabi lang ni Doug na ito ang huling naisip ng Naga AI, at lahat ay may iba't ibang teorya. Iniisip ni Axel na ito ay isang uri ng numero ng telepono, at sinubukan niya itong tawagan kaagad, habang sinusubukang ID code ito ni Alena sa pag-asang makahanap ng isang nakatagong mensahe. Iniisip ni Doug na ito ay tumuturo sa ilang mga coordinates sa mapa, at siya ay lumabas na tama. Ang mga numero sa memory chip ay tumuturo sa 4 na lokasyon sa buong mundo, ngunit lahat sila ay nasa dagat. Habang ang lahat ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito, napagtanto ni Horsch na ang lahat ng mga lokosyong ito ay dating mga isla, at hinuhulaan ang mga ito na lulubog habang tumataas ang antas ng dagat dahil sa global warming. Nagsaliksik si Alena tungkol doon sa online at nalaman niyang binili ni Skinner ang lahat ng islang ito bago sila lumubog. Ang bawat tao'y nagtataka kung bakit siya pupunta sa ganoong haba, at kung bakit iisipin iyon ng Naga. Ngunit sinabi ni Axel na dapat nilang tingnan ang mga lokasyon upang makahanap ng higit patungkol sa plano ni Skinner. Agad na kumuha ng pahintulot si Horsch mula sa kanyang amo na ipadala ang koponan sa 4 na lokasyon dahil ito ang pinakamahusay na mapagpipilian na mayroon sila, at pumayag siya ngunit hiniling sa kanya na makipagkita sa kanya ng pribado. Di nagtagal pagkatapos nito,
4 na miyembro ng koponan ang tumungo sa 4 na lokasyon, habang si Alena ay nananatili sa base upang mga siwa at mag-coordinate sa kanila. Pumunta si Doug sa Maynila sa Pilipinas, na tuluyan ng lumubog, at ang antas ng tubig ay tumataas ng sapat upang bantaan ang mga lugar sa paligid nito. Ibinaba niya ang kanyang sasakyan sa sandaling marating niya ang lugar kung saan natabunan ng tubig ang kalsada, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad upang makipagdeal sa mga lalaki upang marating ang kanyang destinasyon. Sa kabilang banda, si Axel ay nasa Maldives, na halos lumubog na rin. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakahanap ng isang boatman na pumayag na dalhin siya sa punto sa mapa. Bumalik sa base, tinipon ni Alena ang lahat ng merienda na mahahanap niya dahil wala naman talaga siyang magagawa kundi magpahinga, at maaari rin siyang matulog. Samantala, nakarating na si Lil-End sa isla ng Ishigaki sa Japan, kung saan masigasig niyang sinenyasan ang mga manggagawa sa tourism board na gusto niyang umarkila ng bangka para sa kanyang sarili. Gayunpaman, itinuro ng manggagawa na kailangan niya ng hindi bababa sa 10 bisita upang umarkila ng isang bangka, ngunit walang tao sa paligid, kaya inosenteng nagmamakaawa siya sa ginang. Kasabay nito, si Chris ay nasa full party mode sa Fiji, at bumili siya ng dekuryenteng bangka sa halip na Alamos or Humiram. Pinapanood ni Alena ang kanilang mga visual habang papunta sila sa kanilang mga posisyon, at iniulat ng lahat na maaabot nila ang eksaktong mga coordinates sa loob ng 10 minuto. Ngunit naabot na ni Chris ang kanyang punto, kaya nagpa siya siyang mag-scuba diving. Gayunpaman, dumaan ang isa pang high-speed boat sa malapit, dahilan para mawalan siya ng balanse, at iniisip niya kung ano ang deal nila. Hindi nagtagal ay nakarating din ang iba sa kanilang lokasyon at walang nakitang espesyal. Sa unang tingin, biglang nagtanong si Lil-End kung mabubuwag na ba ang Team Lazarus kapag nahanap na nila si Skinner. Kinumpirma ni Doug, na sinasabi na kapag naabot na nila ang kanilang layunin, hindi na sila kailangang magpatuloy at sagot ni Lil-End na parang sayang. Pagkatapos nito, lahat sila ay sumisid sa dagat, ngunit wala silang makita. Sinabi ni Chris na napakatagal na mula nang makakita siya ng malinaw na dagat at asul na langit na ganito. At ang iba ay sumasang-ayon sa kanya dahil ang lungsod ay masyadong marumi at ang kalangitan ay laging kulay abo. Iniisip niya kung gusto ni Skinner na makita nila kung paano nananatiling maganda ang mga lugar nang hindi sinisira ng mga tao. Si Chris ay naging isang philosopher habang siya ay lumulutang sa tubig at nagsimulang umiyak sa pag-aakalang malapit ng masawi ang mga tao, ngunit ang mundo ay mananatili. Sa kabilang banda, lumalabas din si Axel sa dagat nang walang mahanap. Ngunit napansin niyang may bagong sugat sa mukha ang kanyang boatman. Tinanong niya siya tungkol dito, at sumagot ang boatman na natamaan lang siya ng isang lumilipad na isda. Tinanong ni Axel kung masakit ito, at ang sagot ng lalaki ay mula nang siya ay isilang, siya ay immune na sa mga sakit. Tinanong ni Axel kung nakuha na ba niya ito sa hapna, at sinabi sa kanya ng boatman na hindi na kailangan iyon dahil ang mga tao sa paligid ng mga bahaging ito ay natural na immune sa sakit. Ipinaalam agad ito ni Axel sa koponan, at sabik na sinabi ng boatman na noong siya ay maliit pa, dumating si Skinner sa kanilang isla. Binili niya ang isla at binigyan sila ng pera upang lumipat sa isang mas ligtas na lugar, at malugod nilang kinuha ito. Inutusan kaagad ni Doug si Alena na tingnan din ang cash flow ng ibang mga isla. Sa lalong madaling panahon nalaman niya na dumating si Skinner sa isla 15 taon na ang nakakaraan upang kumuha ng ilang sample ng DNA, at ginawa rin niya ang parehong bagay sa iba pang 3 isla. Sinabi ni Doug na ang DNA ay walang alinlangan na nauugnay sa pagbuo ng hapna at nagtanong kung saan ginawa ang pananaliksik sa mga ito. Sinabi ni Alena na ginawa ito sa Haggas Research Center, ngunit sarado na ito. Nagpa siya siyang hanapin ang mga detalye ng mga mananaliksik na nagtatrabaho doon sa oras na iyon. Samantala, nagsimulang mag-usap sina Axel at Lil-End tungkol sa kung paano nila sinusunod ang mga yapak ni Skinner at marahil ay gusto niyang makita nila ang mundo tulad ng ginawa niya para maramdaman din nila ang katulad niya. Hindi totoong naniniwala si Doug dito, ngunit alam niya na nasa ilalim sila ng kontrol ni Skinner. Kasabay nito, bumibisita si Horsch sa isang museo ng sining kasama ang kanyang amo, na gustong makipag-usap tungkol sa ilang mahahalagang bagay. Humingi muna siya ng tawad sa kanya dahil baka isipin nito na ginagamit nito ang nararamdaman niya para kay Skinner para manatili siya sa misyon.
Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Horsch na hindi niya iyon nararamdaman at gusto niyang mahanap si Skinner kahit na ano paman. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang amo na sinimulan na ng mga ahensya ng federal na tingnan si Axel dahil sa teknikal na paraan ay isa pa rin siyang nakatakas na bilanggo, at hiniling sa kanya ni Horsch na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan si Axel dahil kailangan niya siya para sa misyong ito. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang painting na pinamagatang The Resurrection of Lazarus, at tinanong ng boss si Horsch ang pangunahing tanong. Gusto niyang malaman kung sa palagay niya ay ibinente ni Skinner ang kanyang kaluluwa sa Diablo or may nangyaring naging masama sa kanya. Pero hindi siya sang-ayon dyan. Sinabi niya na si Skinner ay ang parehong lalaki na lagi niyang kilala. Sinabi niya na siya ay palaging masyadong taos-puso, at kahit ngayon, siya ay gumagawa ng mga bagay bilang taos-puso hanggat maaari. Naniniwala siya na gusto rin itong matagpuan dahil hindi siya nawalan ng pag-asa sa sangkatauhan, at umaasa ang amo niya na tama siya. Bumalik sa base, sa wakas ay nakakuha si Alena ng listahan ng mga mananaliksik na nagtatrabaho sa istasyon ng pananaliksik kasabay ni Skinner, at nabigla siya nang makita ang pangalan ni Horsch sa listahan. Samantala, gabi na sa kinaroroonan ni Chris, at sa kanyang pagbabalik mula sa kanyang misyon, nakita niya ang ilang tao sa malapit. Hindi niya pinansin ang mga ito, ngunit pagkatapos ay isang babae na may panlalaki na gupit ang naglalakad sa kanyang harapan, at siya ay nanlamig sa takot. Sinubukan niyang lumayo ng mabilis hanggat maaari, ngunit pinigilan siya ng babae at tinawag siyang Alexandra na may nakakaawang ekspresyon sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng masamang ngiti.